So eto na nga mga boss, chief amo, sir. May nagpasa lang sa akin ito, yung nagkomento yata pinasa sa akin ito, mga kababayan. Kasi dito ho, mga bossing, nahahalata kung paano lumaban yung mga DDS, yung mga vlogger ng mga DDS. Una, ang gagawin ho nila mga kababayan ay kagaya niyan, 'di ba? Alam niyo, nabalitaan niyo po ba yung tungkol kay John Wayne Sase na nakulong po sa kaso na pamamaril din, ayan, murder. Oh, John Wayne Sase Celeridad. Ito po nung kabataan niya. Ngayon ito na, nalulong naman po talaga sa ipinagbabawal na gamot. At ang sabi nung nag-post, hindi ko na tinakpan ko na lang ho, mga kababayan. Panahon ni Tatay Duterte daw ho, umayos kahit papaano tong artistang ito. No? Tapos, nung panahon na daw po ni BBM, nako, si BBM na naman ang nasisi. Sa panahon daw po ni BBM, halatadong lulong sa droga. Bagong Pilipinas, bagong mukha daw po. Sing it. So yung pag-post niya pa lang mga kababayan, gusto nang sabihin at gustong yung panahon ni BBM, lumaganap na naman ang droga, mga bossing. Actually, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, napangakuan tayo ng 6 na buwan. Hindi naman din ho naubos yun eh. Hindi naman din ho natapos yun, mga kababayan. Natapos at natapos na yung kanyang termino, mga kababayan. Marami pa din hong droga. Ano po? So ngayon, merong sumagot, merong nag-reply, o meron nagkomento dito sa post niya na ito. No? Ito nga po. Sabi nung nag-post, mga kababayan, ayan no, tungaw ito patunay na maayos ang patakaran ni PBBM. Panahon ni Digong, tinetegi o pinapatay ang mga inosenteng tao. Baka yan, walang kasalanan, kinukulong. O yan. Eto mga bossing. Nung pinakita niya po itong litrato na ito, 8.1 million worth of illegal drugs seized from 3 Chinese citizens in Pasay, which is, ayan po sila mga kababayan, no? Lahat ho humarap doon, no? Nag-fingerprint at merong mga pa-picture pa. Alam niyo naman po kapag kaganyan. Ay, ito pa, Philippine arrest Chinese suspect over 74, tama ba? 74 million US dollar worth of drugs. Snab of B-bag. O yan, Pilipinas din po mga bossing. So yung panahon po ngayon ng ating Pangulo, porkit walang namamatay, hindi okay sa kanila. Porkit walang namamatay, kumbaga, pangit na palakad daw po. Gusto nila yung laging may rat-ratan, gusto po nila yung laging may patayan, at gusto nila yung hinihimok yung mga suspect na manlaban ho. Ayaw naman natin noon mga kababayan. Bakit? Kasi naman di ba? Mahalaga ang buhay sa atin. Importante ang buhay sa atin, mga bossing. Sabi ni Tina Bituloy, lahat kasalanan ni PBBM, patawa talaga ang DDS. So ngayon, mga bossing, ikinomento ito, no? Doon sa kanyang post. Tapos, nag-reply si bossing. Yung reply bigla ni bossing, biglang umiba na ho. Biglang, kaya pala ang daming namatay nung bagyong Christine. biglang ship na po sa bagyo, mga kababayan. Ano? Isa ho sa dahilan, di ba, dati merong mga humahamon sa atin. O sige, Mark Ramos, magdebate tayo. Hindi natin pinapatulan Dahil po, ganito yung kanilang mga estilo. Yung kapag nasusukol mo, mga kababayan, yung kapag naiipit mo na at alam nilang, ay oo nga no, okay din ang Pangulong Marcos. Wala na, iba na ang usapan, iibahin na. Pupunta na doon sa napakalayo ang isasagot. Ayan biglang kaya pala daming namatay nung bagyong Christine. Biglang napunta sa bagyong Christine ang usapan. Grabe magplano. Dumaan na ang bagyo, tsaka pa nagplano. Gonggong. Yung mismo ni-reply, kesa i-rebat ito, kesa baga sabihin niya, pangit yan, ganito, ganyan. No? Kontrahin, hindi, iiba ng usapan. Mga bossing. Kaya sabi ko, hindi ako makikipag-debate sa mga yan. Unang-una, ganyan yung style nila. Ang ikalawa ho, mga kababayan, mga bossing chief amo, sir, di naman ako tatakbo Kaya nga po meron tayo sariling channel, mga kababayan
para i-explain lahat po dito yung mga pangyayari sa politika. Pwede naman nilang i-explain doon sa kanilang channel. Yun nga lang ho. Kapag meron na umiba, pagka meron silang pinost at hindi ka pumabor at nasukol o naipit mo sila, mga kababayan, pihado po. Ang gagawin ho nila, mga bossing, ay lumipat o umiba ng pag-uusapan. Di ba? Debate na yan. Hindi naman ako tatakbo. Di ba, Justin? Samahan niyo ako sa pagtakbo. Mga 21 kilometers. O yan. Marathon. O, anyway, mga boss, dumako ho tayo kay Tobats. No? Dakuin muna natin. Si Sentry muna. Senator Trillanes. Ito. Hindi ko maintindihan. Ini-issue nila. No? Nila, mga kababayan, na ang dating senador daw po ay paikot-ikot doon sa Quadcom habang may hearing. Ang tanong naman po natin sa kanila, ano naman? Wala ba karapatan si Trillanes na maglakad-lakad o umikot-ikot doon? Wala bang karapatan si Trillanes na kausapin? Yung mga Quad Committee doon? Lahat naman may issue sa inyo. Sige nga, banatan nyo po. Totoo ba ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing ay nasa pali-paligid ang dating senador na si Senador Sonny Trillanes? Hindi lang Ano po ang masama doon? Kung nasa paligid po, mga bossing. Wala akong nakikitang mali. Kung nasa paligid man, si Antonio Trillanes III, mga kababayan. Kahit ano gawin nila sa loob ng session hall, walang pakialaman eh. Sabi ni si Justin, araw-araw nasa loob ng Congress yan, mga kababayan. Hindi ko makita yung point nila na paikot-ikot, kesyo daw, gusto nyo sabihin sa taong bayan na si Trillanes ang gumagawa o ang nag-uudyok sa Quad Committee? Samantalang andyan sila Garma, nandyan yung mga testigos, nagsasalita. Alangan namang si Trillanes ang pumilit dyan sa mga yan. Bumalabs po, mga kababayan, hindi ko makita o hindi ko maano yung sense nila no? Sino po yung mga Pokemon na yan? Hindi ko po kilala. Tuloy. sa paligid dyan. Nasa mismong kwarto nung chairman ng mga komite. Ano mismo? Si Senador? Oo. Yan. Nandoon daw po sa loob ng kwarto ng chairman committee. Wala pa din po akong nakikita, mga bossing.